Negative. Ganun ako mag-isip before. I was an accountancy student. What do you expect? Sobrang hirap. Yung feeling na pag mag-e-exam ako, babagsak ako. And like a typical teenager, I have a bad and judgmental way of speaking. I was also unappreciative sa love and sacrifices ng mga magulang ko. I was at the midst of waiting for the results of our exam last May 2013. That would determine if I would still be fit in my course because of the retention policy. That day, I doubted God's existence. Kasi parang imposible na lahat. Until one day came, someone shared God's words to me. Then I finally decided to come to church. May 25, 2013. That day, I appreciated life. Now, I have the purpose in my life. That is to glorify Him. Lahat ng sinabi ko kanina, palasagot, judgmental, negative, ngayon wala na. Now, I am unique in a way that even sometimes I fail, I know I'm still victorious because God lives in me and God will never fail me. By the way, yung exam na sinasabi ko kanina, I passed it. I conquered it. Kulang ako. Kumabit akong tapuan, pero produkto ako ng pangungopya. May pamilya, pero kulang pa rin. Kaya sinubukan kong pumasok sa iba't ibang relasyon. Alam mo yung feeling na bigay ka ng bigay, pero walang bumabalik sa'yo. Hay, sad no? Nung nag-college na ako, nag-take ako ng test sa PUP. Pero bumagsak. Siyempre, nalungkot ako, kaya sa Iris, nag-try ako at nakapasa. Doon ko nakilala yung classmate ko na nag-invite sa akin sa church. Doon ko na-realize na may purpose pala ang lahat. And dahil sa failure ko, nailid ako para makilala si Lord. I appreciated that failure is God's way for us to experience breakthrough. And until now, yung dating kulang na ako, ginagamit na ni Lord para sa pagbabago ng ibang tao. Simple, masasabi kong okay na ako noon pa man. May mga good influence akong mga kaibigan, di rin ako mahilig makipag-relationship. Actually, NGSB nga ako eh. May good grades at nag-e-excel naman ako sa school. Kaya naman naisip ko na di ko na kailangan si Lord. Kasi di naman talaga ako masamang tao eh. At higit sa lahat, mahirap man kami, kontento ako sa pamilya ko. Pero one day, first year ako nun, may nag-share sa akin ng Romans 6:23. Nagkaroon rin ng Bible study pero hinahanapan ko ng butas ang mga sinasabi niya. August 26, 2012. Ewan ko, sumama na lang ako sa pinsan ko dito sa church. Pero di ko tinuloy. Noong November 11, 2012, same year, na-feel ko na tinatawag ako ni Lord. Kaya bumalik ako ulit. Doon ko tinanggap si Lord sa buhay ko. At nagpatuloy na talaga ako mula noon. Hindi lang pala simple, kundi pambihira. Pambihirang buhay ang pangarap ni Lord sa buhay ko. Rebellious. Maayos ako sa harapan ng iba, pero deep inside, against ako sa parents ko. Masama ugali ko, lungkot at galit nasa puso ko. People say, wala akong kwenta at wala akong kayang gawin. Kaya hinanap ko ang sarili ko sa ibang tao. In other words, pakikipagrelasyon. But in the end, I felt wasted, weak and of no worth. Hanggang sa in-invite ako ng pinsan ko dito sa church. And from that day, tinanggap ko siya. I saw hope, felt love, so I decided to live my life for him. Kung dati marami akong galit, lungkot sa puso, napalitan niya ng love and excitement. Until now, na working na ako, I see to it that Christ is alive in me. And I am what God told me I am. I am Kimberly Embeo. I am 144 of Pastor Noli and Pastora Cisa Padilla. I am Giancarlo U. Doctor, 144 of Pastor Noli and Pastora Cisa Padilla. I am Robilyn Licuanan, 144 of Pastor Noli and Pastora Cisa. I'm Mariela Tentar, 144 of Pastor Noli and Pastora Cisa Padilla. And I believe in victory.